Everyone, this is Kibo Vlogs, executive your actor based in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. Ang kinagagawa na reaction video ang Barda compilation. So without further ado, let's start this. What is Alam mo, this? Kyle, may mic ka ba dito? Ay, ano to? Yung, syempre, Ang like, cute minsan naman kasi ng boses ni... showbiz, right? So, Ang yung cute ng mga boses ni Ginoo doon. Wait. Tahikan! Alam mo, Kyle, may mic ka ba dito? May mic ka ba syempre, dito? minsan kasi showbiz, right? So, yung mga Ang cute ng boses ni Ginoo, yung pinababayad ko gagis. monthly. Very good question, pare. Excuse me mga idol, motivation of the day muna tayo. Katulad na sinabi ko sa inyo, nakikipag-meet na tayo sa mga kaibigan natin na in-interview natin, and isa doon si David Licao. So ngayon, nagaya siya kumain, kape-kape lang. Tingnan natin kung ano na nangyari sa kanya after niyang magpa-interview sa atin. Tara. Kasi dito na si David, nakataykan Porsche, grabe. Hindi ko alam kung bago to pero bro, may kausap. Wait lang. Sige, wait lang, pare. Tawag ako. Grabe to bro. Bakit? Tahikan. Kailan mo nakuha to? Tagal na to, pare. Hindi ko lang pinopost. Naka-vlog tayo Akala mo, Kyle, may mic ka ba dito? Hindi kasi syempre gusto rin nila So, tropa niya kung ano yan, nangyari after tama? ng interview natin. Okay. Tapos may mga nag-comment dyan na baka pwede mo masagot kahit saglit. O sige, Okay, sige. cool. So, pumunta na sobra, pare, kasi medyo umuulan eh. Oo nga eh. Nahiya ako sa'yo eh. Naka-jacket ka pa. Sige, tara. Sobra tayo. So syempre, kamusta muna? Ano nangyari after ng interview natin? After our interview, nag-basketball tayo. Tapos ngayon na very much into basketball ako. Sasali ako sa FIBA Light Quest 3x3. Grabe yun. FIBA na to. Mga kalaro ko mga pro. Siyempre gusto ko nga mabalikan yung aking passion which is basketball. Now Yeah. I am into real So gusto niya din pala talaga naman. Naman yung bumalik. ginagawa ko ngayon. Sige nga, kamusta to? Ano nangyari? I-realize ko lang kasi na mas gusto ko secured yung future ko. Siyempre for example, ito Real sa estate. meron kinikita dito na monthly. So mag-loan ako for real estate. So yung mga kinikita ko sa business ko, yun yung pinamabayad ko monthly. Yung artista naman, that's a project-based business. Yun naman yung savings ko. Kaya paikutan ng paikot or for example, magkatayo ulit ako ng bagong sobra sa Tomas Morato. Sabi sa akin ng mentor ko na si Steven Tan. Presidente to ng SM ha. He's very nice talaga. Magkatanong na ako about business, about investments. Sabi ko sa kanya na, do you think I should use my own money, my savings for real estate? Sabi niya, hindi daw. Mas okay daw na i-loan. Use that money for business. Let's say, for example, itong sobra, it's profitable. Part of my money, mag-invest ako sa Tomas Morato. Kita ko. So I plan to go to Siargao. Maghanap din ako ng property doon. Nalalagyan ko ng Airbnb. So in the future, real estate nag-appreciate yan eh. Antay mo na mag-mature. And then pwede mong ibenta, pwede mong tayuan, pwede mong ipamana sa anak mo. Parang gusto ko buo yung ecosystem ng financials. Ganda kasi future proof mo na talaga yung pera mo ngayon. Para sa anak ko in the future, pare. So next question naman David, bakit tuloy-tuloy ka pa rin? Bakit hindi ka tumitigil? Anong drive mo? Siguro mas gusto ko lang maging financially stable enough for my future family. And Ay, also, gusto niya talaga my mag-asawa. legacy. Hopefully, I can Please. retire by like 30. Gusto niya na talaga Hindi ka na mag-asawa, mag-artista after ma'am. birthday? Not necessarily, di ba? Parang kahit sa business yung parang di na ako as like game na game. Di ba? Siyempre gusto ko by then, oras ko na sa future family ko. Siyempre, habang bata pa tayo, habang malakas pa yung katawan natin at saka isipan natin, gagawin na natin lahat ng kaya natin gawin para makapag-earn ng money. And by that time na medyo umina na tayo ng konti, pwede na natin ibalik yung oras na nawala sa pamilya natin. So, pwede na tayo mag-enjoy. I'm blessed to be in this position na kaya kong gawin yung mga yun. Pero siyempre lahat yun ang galing sa sipag. Yun, totoo yun. Hard work and persistence. Hindi ba? Tsaka hindi ka namin nakikitang nagsaslack off nitong mga nakarang araw, no? Oo, Kasi bro. tuloy-tuloy pa rin talaga. True. Kumbaga yung energy Hanggang ngayon, mo, imbis na no? bumaba, no? Makampante, tumataas pa rin, no? Actually kahapon, mag-uusap tayo kagabi. Oo, kagabi. Nilayout sa akin lahat ng mga gagawin ko for this week. Kaya munti ka na mag-cancel. Oh bro, like na-overwhelm ako eh. Diba, ang dami kong gagawin, business, showbiz. Sabi ko lang sa sarili ko na I'll take it day by day, one step at a time. Pag tinignan mo siya in that broader, na hindi ka lang yung parang, what's happening? Ano man, mas makakagawa ka na mabuti. Hindi ka ma-overwhelmed. Isa sa mga natutunan ko talaga, kung ano yung mga hindi mo kayang i-handle or solusyonan in that situation, huwag mo munang intindihin. One step at a time talaga. One step at a time. Questions naman, galing naman sa mga viewers natin na mga nag-comment. Tinatanong nila dyan kung mas gusto mo ba talaga yung mga interview na ganito about business kaysa sa showbiz. Oo eh. Hindi naman siguro ayaw may showbiz ganun. Hindi, I mean, mahal ko yung showbiz. Pero feel like yung brain ko lang is wired para, hindi na naman sa business, but like yung mga self-growth, self-improvement, I wanna inspire people. Yung syempre like minsan kasi sa showbiz, like yung mga questions, Paulit-ulit na ganyan. hindi naman sa paulit-ulit, but like gusto ko lang yung mga may depth. Pero syempre hindi naman lahat ng mga nagtatanong is mababaw. Don't wanna talk about my personal life, to be honest. I also don't wanna talk about life of others. I prefer talking about mga general topics like business or like investments. Or siguro yung mga interview na fruitful
helpful, no? Para sa mga viewers. Kaya na-appreciate ko talaga. Nalala mo yung nag-ano ako, pinost ko yung interview mo sa akin. Oo nga eh. Sabi ko, love Anong this interview yun? Kasi totoo yun. Parang first time ko What is that interview? It's not about my showbiz life, my love life. Maganda Ay, kasi may dito love sa life. School of Discarte. Anong marami interview tayong yun? na-inspire. Ikaw, marami ka na-inspire. Ako rin, gusto ko rin ma-inspire. Eh di mag-inspire na lang tayo lahat. Oo, tama naman, di ba? So next question naman, no? Speaking of dun sa personal life mo, sa mga nagtatanong sa'yo, eto kasi may nag-comment din dito na swerte yung mapapangasawa ni David Licauco dahil sa pagiging ambitious. Ang gusto mo rin ba sa isang asawa is may alam sa pagbibusiness, kanyan? Gusto mo rin ba ganun? Very good question, pare. Actually, di ako nagtanong niyan, pero... Pero galing mo mag-pick ng questions. Oo. Not necessarily naman yung talagang nag-business. I feel like that would be a bonus. But as long as may drive and susuportahan niya ako sa mga ginagawa ko, gusto ko magagawa pa rin yung dreams niya. Diba? Parang who am I to tell her na, hey, stop, ako na to. Yun lang naman talaga importante. Masuportahan ka sa ginagawa mo. No? Important sa ginagawa ko, not necessarily my business. Para sa akin, kung anong gusto niyang gawin. Kung gusto niyang maging housewife, okay lang rin. Pero kung gusto niyang magkaroon ng career, maging doktor, I don't believe in gender roles eh. Duty ko pa rin, responsibility ko. Magbibigay ng financial support sa future family ko. Ang ganda ng David, no? Mukhang swerte nga talaga mga pang-aasawa Totoo. mo kasi hindi mo pinipressure At si maging Barbie yun, ambitious the charing. same as you. Gusto mo lang na supportahan ka, no? Pati yung level ng drive mo. It really depends on what she would want. So last question na lang, David. Ano ba yung maaabangan ng mga viewers natin sa'yo sa business mo and sa career mo? Okay, so ito, Sobra Molito. Then sa Sobra Opus Mall in QC, I'm building a Sobra Cafe again in Tomas Morato. Yeah, flying to Siargao para maghanap ng property, an Airbnb. Bale, pwede kami doon. Pwede kayo Siargao. doon, pare. Basta ano lang, pa-vlog mo lang. Na ano ata no, na-pause ang Showbiz Siargao naman, niya, di meron ba? ako Never Say Die na teleserye this coming November. So sa prime time yun. Of course, yung Kuya Korea. You have Faye Banches, SM Manila, SM Clark, and sa Cubao. Abangan natin yung show na yan. So guys, manood kayo. Thank you, David. No? Thank you. Salamat. Siguro, off muna namin yung cam tsaka yung mic kasi ano muna Kakain sila. Ay, ladies and gentlemen, parang angel talaga si David. Just, ay, totoo naman, parang angel talaga siya. Hindi po alam mo, bigla na lang talaga siyang lalabas for today's video. Tapos, pak! Angel. Saka parang ang gaan-gaan ng vibe pag nakikita mo siya. Diba? Pero tadhana ko'y mukhang di tayo pagtatagpuin. Pinipilit kong lumayo, ngunit... Ay. Ganun ba talaga dapat? Iba talaga. Gwapo talaga siya. Ay, ito talaga yun. Hindi. Diba? Ang gaan-gaan ng vibe niya pag nakikita siya. I know, right? I know. Diba? Gwapo. Gwapo talaga siya, ma'am. Mabait pa, di ba? Anyways, that is all for today's video from Barda. This is Kibo Vlogs and see you on my next one. Bye!